Good morning everyone, welcome to El Paraiso. This is Doc Del once again, and this time, bibigyan ko kayo ng update ng mga Vanda Sanderiana na nabili ko na walang ugat. So I will give you an update for that, kung ano na ang kanilang itsura dito sa El Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. So this time, as what I have said, na ipapakita ko sa inyo ngayon yung mga Vanda Sanderiana na nabili ko na walang ugat, no? And actually, I risk, no, in buying this one kasi nga, kung titingnan natin, yung roots ay medyo patay na, pero dahil binigay sa atin ng mura, so we risk, no, the chance na magkaroon ng ganito ang El Paraiso. Okay, so first is this one, no? Tingnan ninyo yung dahon. So nung nabili ko ito, ganito po ang kanyang itsura, and then yung kanyang mga ugat ay, no, ganito din po. Pero ang ginawa ko, so nilagay ko siya dito sa alambre, and then ito lang yung ginawa ko, tsaka every week nilalagyan ko siya ng rooting hormone. At last week, binigyan ko siya ng all-in-one fertilizer. So, I want you to see this one kasi dito sa pinakaibaba, meron na siyang root tips na lumabas. No? So, ang maganda dito kasi hindi nagbago ang kanyang itsura nung mabili ko ito. No? So, ganito lang siya. Kaso nga lang, nung mabili ko siya, medyo dry, no? Dehydrated yung kanyang mga dahon. But this time, dito sa El Paraiso, no, talagang nag-survive siya because, okay, tingnan ninyo, no? So, as a plant grower, orchid grower, I am happy to see this one kasi talagang napakaganda na po ng kanyang itsura, no? Not medyo, pero malusog na siya. And then, meron na siyang meron na siyang nag-iisang maliit na root tips. And then, napaka-healthy naman po. So, aabangan natin, no, ang paglago ng mga ugat ng Vanda Sanderiana. Okay. So, second, okay, kasi meron lang akong tatlo na ipapakita sa inyo. Second, ito yon, no? I think, okay, this one, 3 weeks na ito dito sa garden. Okay, so 3 weeks na siya. And then, alam ko na this is Vanda Sanderiana. So, mura lang din po ang pagkabili natin dito. So, kaya we mind this one, no? So, nabili ko ito sa Rowell's Garden. So, tingnan ninyo, nung nabili ko ito, ito lang yung dalawa, no? These are the mother roots nung binili ko siya. Pero this time, tingnan ninyo yung pinakadulo ng kanyang ugat. So, meron na siyang napaka-healthy na root tips. So, dito, meron siyang dalawa. And then this one, meron din siyang dalawang root tips na healthy. So, we could be able to say that, no, talagang bumagay ang klima ng El Paraiso sa ganitong uri ng mga orchids, no? So, this is a Vanda Sanderiana. Okay. So, another Vanda Sanderiana na nabili ko kay Sir Rowell, no? Last week, nilagay ko siya dito sa, okay, this is a Kaimito, no? This is a Kaimito. So, ang ginawa ko, tinanggal ko yung mga patay na balat, and then, I sprayed this, yung fungicide. Okay, so tingnan ninyo, idinikit ko siya dito sa Kaimito, and then nung binili ko ito lang yung mga ugat, 1, 2, and then 3, and then ito yung pinakababa, 4. Wala itong mga root tips, pero tingnan nyo sa ngayon, no, malaki talaga ang
itutulong ng rooting hormone sa pagkakaroon nila ng mga malulusog na ugat. Okay, so tingnan ninyo, 'di ba? So nung binili ko ito, dehydrated yung dahon, pero this time nakabawi na sila. So napakaganda na po ang kanyang itsura. Okay, another Vanda sanderiana na nabili ko sa Rowell's Garden. Okay, so this one, no, nilagay ko siya doon sa puno ng kahoy. So this is a mulberry tree. Nilagay ko siya doon. And then talagang dahon pa lang makikita talaga natin na this is a pure waling-waling. So ang maganda doon kasi sa kanilang live selling, kasi wala sila sa farm. Ang ginagawa nila, naghahunt lang sila ng mga orchids. So hindi siya ganun kamahalan. Okay, so kaya ang ginawa ko ay mine this one, and then this time, no, meron na siyang dalawang bagong dahon doon sa pinakadulo. And then nagsimula na po na kumapit doon sa kahoy ang kanyang mga ugat. So I hope, kasi sa laki nito, I think this is already a blooming size, and I hope that this will bloom this coming August, na August 2025, kasi August ang season ng Vanda sanderiana. So yung apat na ipinakita ko sa inyo, yun ay mga Vanda sanderiana na meron tayo dito sa garden, at ang apat na ito ay nabili ko sa Rowell's Garden, no, talagang sa murang halaga, no, talagang mura siya, no, kasi sabi ko nga kinuha lang nila ito. I don't know if this is coming from the farm or nahunt nila ito sa gubat. So with this four, no, the condition of the Vanda sanderiana na nandito sa garden, talagang napakaganda na po nila. So until next time, no, until next update, ipapakita ko sa inyo every now and then ang improvement, ang development ng mga Vanda sanderiana na ito. So until next time, maraming salamat sa panunood, and God bless everyone.